Napakaganda at napakasarap umawit sa Panginoon. Tama po ba? Parang yung sa harap lang po yung umaawit. Tama ba na napakasarap sumamba habang nasa presensya ka ng Diyos? Amen. And that's what we're gonna talk about today. It's all about the presence of God. Presence of God. If I ask you today, mga kapatid, siguro na-encounter ko tong tanong na to lagi sa mga youth. Ang tanong, kapatid, kung may natitira kang isang araw sa buhay mo, paano mo ito gagamitin? Ano ba? Ano ba sa Tagalog? How will you spend it? Yun na lang, kasi hindi ko alam yung taga. Diba? Kung may isang araw na lang na natitira sa buhay ninyo, paano mo ito gagamitin? Saan mo ito gagamitin, kapatid? How will you spend it? And that is the reality for all of us. May nakakaalam ba dito kung ilan ang bilang ng buhay mo? Di ba wala? Kung pwede lang bilangin di ba? Lahat tayo magiging maayos kasi, bukas, kasama ko na si Lord. So kakainin ko na lahat ng pwede kong kainin today. Lahat ng anli, pupuntahan ko. Kasi bukas wala na Sa langit, anli pa rin naman. Pero hindi na mausok, na maamoy, inihaw, ganyan. Di ba? Hindi na. So, kung alam lang ng tao, di ba, ang bilang ng kanyang mga araw sa mundo, mas magiging maayos at planado ang lahat. Tama po ba? But the reality is, walang nakakaalam. Kaya nga po, ang katuruan, hindi lang sa simbahan, kahit saan ka magpunta, na count your days. Ibig sabihin, do what matters kasi every day counts. Diba? Hindi pwedeng, bukas na, tas malay mo, bukas wala ka talaga. As in, wala na talaga. Diba, wala ka ng pagkakataon gawin yung dapat mong gawin. O kaya, diba, minsan naririnig natin yan sa mga burol na, sana nung nabubuhay ka pa, nalibre kita. Guys, pwede nyo akong ilibre ngayon. Huwag nyo na pong hintayin. Diba? Kasi totoo, whether believer ka, non-believer, it's the truth. So that's the very question that every day we ask, how do I spend my day? And the answer, it takes me back to this verse in the Bible, Psalm 84, verse 10. So that's our key verse for today, pursuing the presence of God in Psalms 84:10. Sabi dito ng salmista, a single day in your courts is better, say the word better, better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Kapatid, yan yung sinabi ng isang Korahite, isang descendant ng mga taga-Korah. Parte po sila ng pamilya ng mga Levites, mga kapatid. At ang mga taga-Korah, sila po yung in charge sa pangangalaga ng tabernakulo. Tama po ba yung Tagalog ko? Tabernakulo o yung templo ng Diyos noong mga panahon na yun. So it's a physical dwelling place of God in their time. At ang sabi nila, mas gugustuhin ko pa na ispend ang aking araw, ang isang araw ko, sa presensya ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, kesa 1,000 man akong mabuhay, pero sa ibang lugar yun, ibang company. Sabi niya, I would rather be a doorkeeper. Alam niyo po ba yung trabahong doorkeeper? Sa ating time ngayon, gwardiya. Security guard. So kapag pupunta kayo sa mga establishmento, yung mga taga-bukas, sila po yun, yung mga Korahites. Sila yung mga taga-bukas, sara ng templo, tabernakulo ng Sila yung taga-tanggap ng mga offering ng mga pari at that time. Sila po ay yung nagdadala doon sa templo ng Panginoon. And most of us here, ayaw natin ng ganun. Diba? Gusto natin tayong pinagsisilbihan. So sabi niya, mas okay pa pala yun, yung ganun. Basta nasa presensya siya ng Diyos. And most of us, pag tinanong ka, kung may isang araw na lang na naiiwan sa buhay mo, paano mo ito gagamitin? Parang sagot ko di ba? Kakainin ko lahat. Di ko man lang naisip, di ba? Di ko naisip, I would rather be singing songs to the Lord. Naks. I'd rather be praying to God. Because at this time, pag yung salmista, pinahayag niya yung pagkahangad ng kaluluwa niya, ng puso niya, to be with God. To not be far away from Him.
Kaya nga sabi niya, kahit yayain ako ng 1,000 beses, saan man ako pumunta, hindi ko ipagpapalit ang isang oras o isang araw na kasama ko ang Panginoon. That's what the psalmist is saying. That's how he spends his day. A single day of his life is always in the presence of God. And this is what we want to learn today, to how we can pursue the presence of God in your life. The psalmist beautifully proclaims that being in the courts of the Lord is greater than kahit anong schedule niya. And he understood because he knows that God is the source of everything. Alam na natin to kapatid kasi nag-series pa tayo dito. We know that in the presence of God, doon natin natatanggap ang pagpapala niya. Kaya hindi yun yung pag-aaralan natin today. Kasi alam na natin yan eh. If you go to this chapter, Psalms 84, daanan natin mabilis, alam ng salmista, bakit napakahalaga ang presensya ng Diyos. Kasi sabi niya, in His presence, there is comfort and rest for the soul. Meron bang mga pagod dito? Ang kalooban, ang isip, ang nararamdaman, puro kabigatan. Yung isang tusok lang sa'yo, iiyak ka na. Kaya wag mo kong hawakan kasi iiyak ako. Ganong kapuno, kapatid, ang kapaguran mo sa buhay. Na kapag unting ganon lang ng katabi mo, hindi ko kaya, di ba? Pagod tayo, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sabi, but in the presence, there is comfort and rest for the soul. In Psalm 84, verses 1-4, sabi, how lovely is your dwelling place. Pag sinabing dwelling place, at that time, it's the physical place, yung templo. Tulad dito, yung sanctuary. Ito yun, yung dwelling place. But right now, in the New Testament, in the church times, the dwelling place is wherever the presence of God is. So hindi siya nakakahon sa isang building lang. So sabi, napakaganda kung nasaan ang presensya ng Panginoon. O Lord, heaven's armies, I long, yes, I faint with longing. Alam yung mga hangad nyo na hindi masatisfy. Yung pagnanasa nyo na kahit anong gawin nyo, hindi ka masaya, hindi ka makapahinga, di ba? Walang anything na makakapag-satisfy. Ang sabi dito, with my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God, for even the sparrow finds a home. Kahit ang ibon, kapatid, may tahanan sa presensya ng Diyos. Sabi, and the swallow builds her nest and raises her young. Nagkakaroon sila ng buhay doon. Lumalago ang buhay nila. Diba? Ang ibon nakakapagpalaki ng kanyang ng pamilya. Sabi dito, and verse 4, sabi, what joy for those who can live in your house, always singing your praise. Kapatid, in the presence of God, you can find rest. Diba dapat sa bahay ka nakakakuha ng pahinga? Hindi dapat yun yung source ng stress. Kasi pag uuwi ka lang, sarap ng kama. Alam niyo, pag ako nagbabakasyon, ang lagi kong pinupuntahan, kama, namimiss ko na yung kama ko. Kasi pag sandal mo, tulog, sarap, komportable ka na. At pag nasa tahanan ka, safe ka. Nandun ang mga pangangailangan mo. Kaya di ba pag gumagala ka, pag hindi ka sa bahay mo, hindi ka masyadong komportable kasi nakalimutan mo yung gamit mo, hindi mo madala lahat, hindi mo madala yung ref mo, sa maleta mo, unti lang yung kasya. Di ba? Oh, girls, alam niyo na, pag nag-iimpake kayo, buong cabinet yung dala nyo kasi ayaw nyong may maiwan dahil feeling nyo kailangan nyo sila. Di ba? So it is home in the presence of God. Sabi pa niya, in His presence, there is new strength. The psalmist knew. That's why he'd rather spend in the presence of God because there, he finds new strength. Pag sinabing new strength, kapatid, ito yun nga, pagod ka, pero kailangan mong lumaban sa buhay. Kailangan mong lumaban sa pananampalataya and only God can give you strength. Sabi dito sa verse 5-8, what joy, again, anong kagalakan ang meron sa mga taong ang kanilang kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Wow, who needs strength today? Sa HAP, ang daming prayer for strength. Tama lang yun, sa Diyos tayo lumalapit para sa kalakasan. Sabi, 6, when they walk through the valley of weeping, at that time, yung valley of weeping or valley of Baca, totoo po yun, dark yun.
at solitude place na nilalakaran kasi doon wala pa namang grab, walang angkas. So nilalakad talaga nila kaya parang feeling nila sila na lang yung nandoon. Parang ayoko nang tawirin, Lord, ang dilim. Ang ano ba yung libis? Libis po ba yung tawag sa valley? Basta valley siya. Ang valley kasi noon nahaharangan ng mga matataas na bundok, tas nasa gitna ka lumalakad. Kaya dumidilim ang daraanan mo. So sabi, even through the valley of weeping, Valley of Baca, it will become a place of refreshing springs. Sabi ng Panginoon, hindi dapat tumitigil ka sa laban. Pwede kang magpatuloy sa laban because you will be refreshed with new strength. Alam niyo yung spring, sabi doon, yung spring, yung bukal. Di ba kapag nakainom ka sa bukal, parang, pwede ulit, laban. Di ba? Yung mga nagbabasketball dyan. Di ba kaya ang pustahan, di ba? Ice tubig o kaya yelo. Kasi pagka nakainom ka ng ganun, malaking bagay, nakainom ako eh. Diba? So, takbo ulit, another quarter. So kapatid, sabi, even in your darkness times, you can go on because new strength comes from the Lord. They will continue. Sabi, magpapatuloy ka to grow stronger. Say the word stronger. So this is the new strength. Hindi lang yung strong ka lang, stronger pa. So you can, with God, with you. Sabi, in His presence, there is provision and protection. Pag tinuloy nyo, the last 4 verses of the chapter 84, sabi, look with favor upon the King. Show favor to the one you have anointed. A single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the names of the wicked. For the Lord God is our sun and our shield. Pag sinabing sun, kapatid, di ba source yan sa mga halaman, yan yung nagbibigay nutrisyon, buhay, di ba? Yun yung source ng, para lumago ang isang halaman. Mayroon ba nag-agriculture dito? Sabi dito, God is our sun. He's the source of provision, what you need to grow, to be healthy, to live. And He is our shield, protection, kapatid. Kaya nga, when you are far from the presence of God, and the presence of God is not with you, di ba kang ano-anong mga nananalong taktik ng kaaway dyan? Hanggang sa makita mo, parang nawawala na ako sa landas, Lord, ang layo ko na talaga. Because no one's protecting you. So in His presence, there is provision and protection. Sabi, the Lord will withhold no good thing from those who do what is right. Take note of that part. He gives grace and glory, yes. But the Lord will withhold nothing sa mga tao na gumagawa ng tama. Tinignan ko pa kung anong Tagalog ng right eh. Kasi medyo mali, iba yung naririnig ko eh. Di ba? Right? Tama. So sabi, kung ikaw ay gumagawa ng tama, walang hindi kayang ibigay ang Panginoon sa'yo na mabuti. So take note of that. So the psalmist understood, pero ang tanong this morning, why are there so many believers who are satisfied without being in God's presence? Bakit marami sa atin na nakaka-go on every day nang wala sa presensya ng Diyos? If we know that being in the presence, you get all of this, you're secured, pero bakit tayo nakakapag-go on in a direction na malayo sa Diyos? Bakit ang lagi nating pinipili ay yung nakatago sa presensya ng Diyos? Kasi baka makita ni Lord yung secret ko. Kapatid, diba? There are 2 kinds of God's presence. Ito yung sinasabi na, pag sinabing presence, di po ito yung, I will never leave you nor forsake you. So kahit may ginagawa kang kasalanan, bless ka pa rin ni Lord kasi in yung presence niya eh. I will never leave you nor forsake you. The 2 kinds of God's presence. One, sabi, omnipresence of God.
Pag sinabing omnipresence of God, kapatid, that's the reality na sinasabi niya na I will never leave you nor forsake you. His presence is everywhere. Whether sumusunod ka sa Kanya or hindi, present siya. Gets? Mananampalataya ka o hindi, andyan siya. That's omnipresence of God. He's present everywhere. Alright? Sabi nga sa Psalms 139 verse 7, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. Hindi lang po nabago yung verse dito. But it is the same address, Psalm 139 verse 7. Sabihin ko na lang po kung ano yung sinasabi sa address na yan kasi may nakasquatter po na iba. Sabi, where can I go from your presence? Sabi, saan ako makakatago sa presensya mo, Lord? Kasi kahit gumagawa ako ng kasalanan, nandiyan ka rin. Wala akong mapagtataguan kahit sa loob ng closet ko o ng kwarto ko. Yun yung omnipresence of God. Pangalawa, yung manifest presence of God, ito po yung pinupursu natin. Sabi ko nga kasi, yung presensya ng Diyos, yung omnipresence niya, di nakadepende kung hinahabol mo siya or hindi eh. But the manifest presence of God, yun yung nakakasurvive tayo kahit wala yun sa buhay natin. And that is very alarming. Kasi saan ka kumukuha ng rest mo? Saan ka kumukuha ng comfort mo? Saan ka kumukuha ng protection mo? Certainly, hindi sa gobyerno kasi minsan sa gobyerno papahamak din tayo. Di ba? So sabi John 14:21, ito na nga po, because they love me, they obey my command. My Father will love them and I will love them and reveal myself to each of them. In other words, manifest myself to them. Pag sinabi pong manifest, show. When we say manifest, it's bringing the unseen to the seen. It's bringing the unknown to the known. It's bringing the unheard to the heard. Ibig sabihin lang, when God reveals Himself to you and He shows up in all His glory and presence, kapatid, all senses that you have can see, can hear, can feel, and know that is God. Kaya nga may isa kaming na-encounter ni Pastora Gina. May tinuruan kami ng training. Nagte-testimony siya, ang ganda ng kwento niya. And along her story, meron siyang nabanggit na, alam ko it's parang, she finds it funny, na parang joke lang. Pero ang salita niya, sa niya, si Pastora Gina, pag nag-pray siya kay Lord, naririnig siya, kinakausap siya ni Lord. Ako pag nag-pray, parang hindi ako naririnig ni Lord. Parang hindi ko rin naririnig si Lord na kinakausap ako. Yun ang sabi niya. Nagpipray ako pero hindi ko naririnig si Lord na kinakausap ako. Si Pastora Gina, naririnig niya daw si Lord na kinakausap siya. You see the difference? There's no manifestation of the presence of God. God is there, He's listening, but God is not revealing Himself to the person. So that's what we need to learn. How can we draw near to God? Kasi kapatid, yung presensya nga, yung omnipresence, nandyan na yan sa tabi mo eh. Sumunod ka o hindi, it's there. Magkasala ka or hindi, it's there. So there is another aspect of you coming to God, not God coming to you. And when you come to God, there is the manifest presence of God. That's where you can see the plans of God. It's clear. That's when you can hear His voice. Even in chaotic, messy world, kapatid. Like Elijah. Diba? Elijah was that. He waited on the mountain for the presence of God to pass by. May dumaan na earthquake, may dumaan na wind, may dumaan pang fire, but God was not there, sabi daw. Tayo kasi minsan, doon lang tayo sa manifestation in the physical eh. Na, parang hindi umiiyak yung mga tao, siguro hindi nangungusap si Lord sa kanila. Pinag-pray ko to, hindi tumumba, siguro walang presensya si Lord doon. Kaya may mga pastor, tinutulak. Kasi yun yung katibayan na, napuspos siya ng presensya ng Diyos. Tumumba eh. Alam niyo, very short lang, may na-inatenan akong YA conference sa Canada. May isang pastor doon na itim. He's African. So medyo intense sila, di ba? Pag nag-worship, nag-pray, laki ng boses. Tapos naririnig namin sa tabi, nagpipray kami, nasa altar call kaming mga leaders, pastors. We're waiting for someone to pray for us. Mamaya may naririnig kami talagang nagsisik kami. Lord,
Meet us here, meet us. Mamaya sa tabi namin, may tumutunog na takong na tok, 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 tok. Pagtingin namin, may isa kaming kasamahan na nililayhan siya ng African na pastor, tapos ayaw niyang matumba. Kaya gano'n siya. Ayaw siyang tantanan ng pastor. Kasi sometimes may mindset na kapag hindi to tumumba, walang presensya ang Diyos dyan. Kapatid, it's not in the manifestation in the physical. Elijah, when he was waiting for the presence of God, he did not find it in the wind, in the earthquake, in the fire. Pasabog na yun ni Lord. Pero he found God in the still, small voice. In the quietness, he said, here is God. Oh. Diba? Kaya kung matoka man kayo sa prayer team, huwag niyong ganun, huwag kayong sumayaw. Huwag niyong hintayin tumumba para sabihin, ay, andyan yung presence ni Lord. Okay? So yun lang yun, kapatids, Elijah. So how do we draw near to God? Yan ang topic natin. Hindi yung anong makukuha mo in the presence of God. We all know that. Nagka-series tayo dyan. He's the source of everything that we need. So ang tanong, bakit nga tayo hindi lumalapit sa presensya kung alam natin doon natin makukuha yung kailangan natin? Sino dito yung kailangan ng rest ulit? Wala, nakapahinga kayo. Sana all. Joke. Di ba? Sino dito nangangailangan ng comfort? Di ba? Wala rin. O, comfort nyo na lang ako. Na-comfort na pala kayo. Sino kailangan dito ng strength? New strength to go on. Oh, ang dami nyo nagpa-pray eh. Prayer items yan every hap. Strength lang, Ate Kat. Sige, strength. Strength pa more. Di ba? Who needs protection and provision from God? We all need that. So how do we draw near to God? How do we pursue the presence of God? Manifest presence na talagang ma-reveal si Lord sa'yo and sabihin, anak, bawal yan. Talagang maririnig mo. Anak, mapapano ka dyan. Tingnan mo kung saan kita ituturo. Makikita mo, okay, this is the direction of the Lord. You can sense it. Hindi lang emosyon na, pag di ako natatouch ng kanta, wala ang presence ni Lord dito. Hindi ganun yon, okay? So how do we draw near to God? Number 1, check the hunger. Tignan mo yung katabi mo kung gutom. Naku po, iba yata yung chine-check nyong hunger ngayon. Okay? Nasa service pa po tayo, nasa preaching of the word. So ang tinutukoy na check the hunger dito is your spiritual hunger. Your spiritual hunger, kapatid. It takes us drawing near to God for Him to draw to us. Sabi, tayo ang dapat lumalapit sa Panginoon para lumapit siya sa atin. Ano ba nagpapalayo sa atin kay Lord? Your choices, decision, hindi temptation eh. Yung pagpatol mo sa temptation. Yan ang nagpapalayo sa atin. So check the hunger, kapatid. God desires a relationship with us. As a child, di ba, that can go to the Father anytime. Gusto niyo, sino mga magulang dito? Hindi magulang sa pera o sa buhay. Magulang po, yung talagang may mga anak. Di ba po kayo ang desire nyo magkaroon kayo ng relasyon sa anak ninyo na kung saan open sila sa inyo, nakakalapit sila sa inyo ng malaya, wala silang tinatago sa inyo, lahat ng pangangailangan nila sinasabi nila sa inyo, problema nila sinasabi nila sa inyo, at nakikita nyo kung paano sila namumuhay, mga choices nila hayag. That's the kind of relationship that the Father wants to His children. He doesn't want to be distant and say, dito lang ako sa trono ko, diyan kayo maglingkod. Hindi, kapatid. God desires a relationship with us. Relationship is being able to come to someone anytime. So kung ganun ang gusto ng Panginoon, then bakit ang daming mga mananampalataya na ang babaw lang ng pananampalataya o ng relasyon sa Diyos? If that's God's desiring, hindi ba gusto nating ibigay kung ano yung hinahangad ng Panginoon? Kasi Panginoon siya eh. Kung hangad ng Panginoon na magkaroon siya ng intimate, personal relationship with you, then bakit, sabi nga, ang ganda ng preaching ni Pastora Gina, then why are we still doubting Him? Why are we still not following Him? Kapatid, check the hunger.
Why are they satisfied without being in God's presence? The answer is, it's all about the hunger for God. Psalms 42, 2-4 sabi, my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Ito si David, sinasabi niya, kailan ko ba makikita si Lord? Excited ba tayo na makita si Lord? Hindi yung makitang sinasabi ko kanina na last day nyo na po ngayon, ha? Pero sinabi, di ba, pag Sunday, na-excite ka ba to be in the house of God? Because there, I can feel the presence of God with my brothers and sisters. Minsan, yun pa yung option natin eh. Rest day ko na lang yung Sunday. Sabi dito, my tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? These things I remember, sabi ni David, as I pour out my soul, as in talagang hayag lahat, alay lahat, suko lahat sa Panginoon. Sabi, I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. Ito kapatid, ang sabi ni David, these things I remember. Pag sinabing word na remember, zakar, hindi po ito yung remember na, nakalimutan ko, so kailangan ko alalahanin ulit, hindi. Pag sinabing remember, being mindful, ibig sabihin kahit may nagaganap sa kanya, ang isip niya nandun pa rin sa Panginoon. That's the kind of remembering God. Hindi yung pag may dumaan na schedule, nakalimutan mo na si Lord, di ka na excited na, Lord, hindi yung Sunday ko para sa'yo pa din yan. Kaya ako ever since, I never get something na may schedule ako ng Sunday. Unless emergency or work-related na talagang hindi ko maano. Pero kung ako papipiliin, I would rather not. I will prioritize to be in the house of the Lord, singing praises to Him joyfully, celebrating, sabi, in festive throng, who my God is. Yung hindi ka mapakalik, sana Sunday na. Sana Bible study na. Sana life group na. Kasi doon makakapag-aral kami ng salita, kapatid, you need to have that hunger and thirst and desire to be in the presence of God. The Word is the very presence of God. Where the Word is being preached and studied, the presence of God is there. Sabi, the Word is alive and active. Kapag alive ka, may buhay. Tayo may katabi kung buhay pa. Pag nakapikit na gising, sabi mo, hindi mo pa time. Joke. Para natutulog lang, no? Tingnan mo, check mo yung katabi mo, gisingin mo. Hindi mo pa time. Diba? So, kapatid, sa madaling salita, tayo ang nagdedetermina ng level ng pagkagutom natin sa Panginoon. Hindi pwede niyong sabihin, Lord, actually, dito ako nakorek yung prayer na, Lord, make us hungry and thirsty. Hindi! It is you who needs to be hungry. You need to have an appetite. Even ang sanggol, kapatid, siya ang nagsasabi kung kailan siya gutom. Hindi ang nanay. Dede ka na, hindi. Aayawan ng bata yan kung hindi talaga siya gutom. Tama? So we cannot pray, Lord, increase my hunger and thirst for you. No. You need to be hungry. Sabi, seek, where is my God? Yan ang sabi niya. My soul thirsts. When can I go and meet God? Dapat laging ganun. Meron ba tayo ngayong pag-aaral? Meron ba tayong service ngayon? Meron ba tayong pagpapanalangin? Meron ba tayong pwedeng naintindihan? Hindi natin tinatakbuhan, kapatid. Meron naman prayer. Meron kami schedule. Di ba? Kapatid, this is what the Word is teaching us today. It is you who will draw near to God so God can reveal Himself to you. Huwag kayong masatisfy sa omnipresence, kapatid. Sabi yung presence na sinasabi sa Psalms 84, that's in the dwelling place, the manifest presence of God. Naintindihan? Tanongin mo katabi mo, gets natin? So we cannot pray to God to increase our hunger for God. So the only way we can do is to protect our hunger. Sabi mo sa katabi mo, protect your hunger. Ibig sabihin, how do you protect your hunger na hindi yan mawala, na patuloy kang magutom? When you wanna protect your spiritual hunger, then don't fill it with something else.
Kasi pag sinabi ng nanay mo, nagluto ako, umuwi ka, makakain tayo, hindi ka pupunta ng McDo, dadaan ka muna, kakain ka, combo 1, combo 2, tapos pagdating mo doon, ayaw ko nang kumain, busog ako. God has something prepared for all of us. Kaya nga sinasabi, the reason why we don't receive it is because we're filled with something else. Kaya nga tanong ko, saan kayo kumukuha ng pahinga? Saan kayo kumukuha ng proteksyon, ng seguridad nyo, kapatid? If you are spending 40 hours a week on social media, then you will never be hungry for God. That's the reality. If your schedule is full of other curricular activities, kahit pa magandang bagay yan and there's no room for God there, you will never be hungry for God. You feed on what you crave, kung ano yung appetite mo, kapatid. Diba? Kahit magluto si nanay ng menudo dyan, napakasarap. Pero kung ang kinikrave mo is sinigang, hindi mo kakainin ng menudo. Naintindihan? So what are you craving for today? What's your appetite? Sabi pa sa Proverbs 27:7, a person who is full refuses honey. But even bitter food tastes sweet to the hungry. Pag sinabing refuse, kinamumunghian niya, di ba pag puno ka na, kahit masarap, matamis, ayaw mo. And the word of God is compared to the honey. It's sweet. Kaya nga tayo, wala tayong time magbasa ng Biblia, mag-devotion, kasi puno na tayo ng iba. Full eh. Sabi, pag full ka, kaya mong i-refuse ang panalangin, ang pagbabasa ng salita. Sabi niya, pero kahit mapait, kung ikaw ay gutom sa Panginoon, carry lang. It's still sweet. Kaya pag may dinadaanan ka, pero talagang, Lord, kung andito yung presensya mo, and you leading me here, kahit hindi mo gusto, sabihin mo, it's all sweet. Paalala mo sa self mo, it's all sweet. As long as the presence of God is here, it's all sweet kahit mapait. Naintindihan, kapatid? Hindi pwedeng nasa gitna ka lang din. Hindi ka hot, hindi ka on fire kay God, hindi ka rin cold. Pag cold, wala kang relationship eh. Pag hot, may intimate relationship ka. Hot eh. Sa gitna, hindi pwede. Alam mong ginagawa ng Panginoon, sabi sa Revelation 16:17, because you are lukewarm, maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka ka ng Panginoon, idudura ka ng Panginoon. Sabi pala, worse pa yung lagay mo na, hindi ka hot, hindi ka active, hindi ka rin inactive, on and off ka lang. Diba? Kung kailan lang na okay. Sabi pala, worse pa pala yung kondisyon na yun kaysa sa walang relasyon sa Kanya. Kasi ang sinusuka niya, yung mga maligamgam. Naintindihan? Sabi, you say, I am rich, I have acquired wealth. And that's the reason of the Church of Laodicea. Bakit hindi sila hot, hindi sila cold? Kasi ang sabi nila, mayaman na kami, meron na kami ng lahat. Nakita niyo yung pagtuturo ng Panginoon sa Church ng Laodicea. Sabi, and you do not need a thing. Wala ka ng kailangan. Nakuha mo na lahat, meron ka na lahat. But you do not realize that even if you have acquired wealth in the world, sabi that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. That's how God described the people who is not after His presence. Kahit nagiging successful ka sa mundo, kapatid, sabi you're nothing but poor, blind, and naked. Nakakaawa ka. Hindi dahil galit ang Panginoon sa'yo. Because they do not choose to be hot for God. Intimacy. Walang pursuing of the presence. 1 Chronicles 22:14, this is the comparison. In the Old Testament naman, David was a wealthy man too. Ang sabi niya nga, meron siyang 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver. May milyones dito. Diba? Sabi merong iron pa na pagka great to be weighed, hindi na matimbang sa sobrang grabe. This is David who still say, I thirst for you, Lord. So hindi magmamatter ang wealth. Mayaman ka or hindi, it is your hunger for God. Kasi you may add to them, sabi pa nga sa Psalms 86:1, prayer of David, hear me Lord and answer me for I am poor and needy. He had millions of silver.
100,000 of gold. Tone-toneladang hindi makilo sa sobrang dami ng yaman niya. And yet, ang sabi niya, Lord, may pangangailangan pa rin ako. Wala to. Hindi to yaman para sa akin. Because what he says, I long for your gold. Joke. Kay Lord na lang pala kumuha ng gold. No? Hindi, I long for your presence. Yun ang sabi niya, nauuhaw ako, Lord, sa presensya mo. So hunger is that determining factor of whether or not we will pursue intimacy with God. Ang pagkagutom mo, kapatid, ang pagkikrave mo na hanapin ng Panginoon, na lumapit sa Panginoon, na makinig sa Panginoon, ang magdedetermina kung gaano mo ninanais maging malapit sa Kanya. It's not your leader who will make you hungry. Mawala ang leader mo, you have to stay hungry. Sabihin mo ulit sa katabi mo, protect your hunger. Lagi dapat nagugutom, hindi Sunday lang. Mas lalo kang magugutom kung Sunday ka lang kumakain, kapatid. Alright? The second one, check the intention. Hindi mo lang chine-check ang hunger mo, you're also checking the intention. You know what? There are two groups of Christian. One who seek for what God can do for them. The other one is those who seek God because of who He is. Nasundan niyo yung difference? Dalawang klase lang daw po ng Kristiyano ang meron sa simbahan. Isang lumalapit sa Kanya dahil may kailangan sila sa Kanya, o may isang tao na lumalapit sa Kanya because mahal niya ang Panginoon. Kahit wala siyang makuha. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag na yung katabi para walang ma-offend. Tingnan mo yung sarili mo. Group A or Group B ka ba? Kasi it's the reality, kapatid. Totoo yan. Kaya nga kapag may mga Kristiyano na pag wala na silang makuha sa simbahan, nawawala sila. Pag wala nang naibibigay na tulong o pagpapala na material, nawawala ang tao. Because the intention is not right. Exodus 14, verse 11 to 12. Sabi nito ni Moses, ito yung time na tinawag siya ng Panginoon to deliver the Israel, na siya yung gagamitin na palayain ang mga Israelita, 'di ba, sa kanilang pagkakaalipin. Ayun yung Tagalog, pagkakaalipin ng 430 years sa Ehipto. At that time, kwento lang no, at that time, pinagtatawanan siya ng mga Israelites. Sabi niya, paano mo gagawin yun? Ang tagal na naming slaves dito, ang tagal na namin hinihintay yung promise sa kanununuan naming si Abraham. 100 years ago pa yun. Tapos wala pa rin nangyayari. So paano kami makakalaya? Hindi totoo yan. Ayan. E di nagmilagro nga ang Panginoon. Anong nangyari? Paano niya pinalaya? Binukas niya anong dagat iyon? Ha? Anong kulay? Anong kulay? Red Sea. Walang kikay mag-pink dyan kasi aesthetic. Hindi. Red Sea. So pinakita ng Panginoon, ito ang solusyon ko. I will deliver you, that's my promise. So nagmilagro siya, naghiwalay ang dagat, tapos nakita ng mga tao, sumusunod yung parao. Pati yung mga kawal niya, kabayo, di ba yung chariots niya, ito yung sagot nila kay Moses. Ano ba yan? Sana iniwan mo na lang kami sa Egypt para mamatay. Sabi pa niya, what have you done to us by bringing us out of Egypt? Malulunod tayo pare-pareho, nandyan yung mga chariot, sabi, di ba? Kala nila malayo na sila, tapos may mga kabayo sumusunod. Sabi niya, didn't we say to you in Egypt, tantanan mo na lang kami, wag mo na kaming kulitin, kasi di naman totoo yung deliverance eh. Sabi niya, it would be better, that word better. Mas magiging okay pa ako kung wala yan. Kasi ano sila nagulantang eh. Kala nila, freedom na. Biglang andyan yung mga kabayo ng Parao, andyan si Parao, sinusundan sila para patayin sila. And what did God do? He closed the sea. And every person that's from Pharaoh, they died and drowned. So happy na naman sila, Lord, deliverer. Ganun, di ba? Talaga ito na. Papunta na sila sa promised land. Kasi yun talaga yung pangako ng Panginoon. Go to the land that is filled with milk and honey. Hindi po Amerika ha. Promised land. Sabi niya rito, sige, okay na. Kaso, lumipas ang 3 araw,
Ito na naman ang reklamo nila. Sabi, if only we had died by the Lord. Ano ba yan? Nandito na naman tayo sa disyerto. Kapatid, hindi masaya sa disyerto. Alam mo yung sitwasyon na yon, at their time, kahit may mana, naumay sila nagsawa kasi paulit-ulit. Ayoko na dito. Are you in the ministry na paulit-ulit yung ginagawa mo? And you say, I don't want to be here anymore. Be careful. Because the Israelites said the same thing. It's better for us doon sa Ehipto kasi kahit alipin kami, nakakakain kami doon ng mga inihaw, liempo, roasted chicken. Ang sabi niya, di ba? May manok sila doon, hindi puro tinapay. Paulit-ulit naman. Ano ba yan, Lord? Ganun na reklamo niya. The same way, sabi na, it's better for us. Nakikita niyo na yung intention ng tao. They come to God because they want something that's for them. Anong pwede mong gawin? What's better for me, Lord? Ano yung para sa akin? So kung di mo bibigay, Lord, bahala. Mas okay ako dito. Kasi dito nakakakain ako. Dito nakukuha ko yung pera. But there's no presence of God there. And here's what Moses said. In Hebrews 11:24-6. By faith. Kaya nga sinabi, we live by faith, not by sight. Sabi, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose, the word chose, pinili niya to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value higit na may importansya at halaga because he was looking ahead of the reward. Ano tong reward na to? Bakit kahit nagsasuffer si Moses, hindi niya pinili yung suffering, kapatid, masokista yon. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon, wag naman tayo magpakarelihiyoso na kailangan nasasaktan ako para ma-earn ko yung favor ni Lord. Kailangan naghihirap ako, nagugutom ako para i-bless ako ni Lord. Hindi ganun, kapatid, na masokista. Narapat lamang kasi sabi niya, he chose, yung chose na yan, he chose to follow God, obey God where His presence is, and it happens, yung dadaanan niya, may mga pagsubok. Pero hindi niya pinili ang pagsubok, kapatid. Yun lang dahil gusto niyang sumunod sa presensya ng Diyos at sa pagpapala ng Diyos, kapatid, kahit na mamistreat siya, kahit mag-suffer siya at maghirap siya, sabi, for the sake of Christ, he was looking ahead to the reward. Sa gantimpala. You see the difference? The Israelites were in the cycle. Lord, if you're gonna do it, what I want, when I want it, good. But if you do not do what I want, when I want it, by na lang, Lord. Moses was different. He said, by faith, susunod ako, Panginoon, kung nasan ka. Exodus 33 verse 3, ito yung sinabi ng Panginoon patuloy nung kwento kanina. Sabi niya, sige, pumunta ka na to the land of milk and honey. Pwede kang mamili ng anghel na siyang gagabay sa'yo, magpoprotekta sa'yo, sasama sa'yo. Sabi niya, pero ang sabi ng Panginoon, I will not go with you, ha? Bibigay ko sa'yo yung promise. Bibigay ko sa'yo yung pagpapala. Matatamasa mo yung karangyaan, yung abundance, di ba? Sabi, but I will not go with you because you are a stiff-necked people and I might destroy you on the way. So, ano na lang tayo? Quits. May ganyan si Lord eh. But you know what Moses said in verse 15? Sabi niya, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Sabi niya, kung hindi ko kasama ang presensya mo, Panginoon, wag mo na lang kaming alisin dito. Yung sinasabi niyang dito, yung buhay nila sa desyerto. Na paulit-ulit lang ang kinakain nila. Paulit-ulit lang yung sitwasyon nila. Umaga, gabi, umaga, gabi. Sabi ko, hindi masaya sa desyerto, kapatid. And yet, Moses chose and decided, kung hindi kita kasama, Lord, wag na lang ako doon. Lord, kung hindi ka doon, hindi ako magtatrabaho doon. Lord, kung hindi yan yung negosyo para sa akin, ayoko doon. Lord, kung hindi yan yung relationship na plano mo for me, ayokong karelasyon yan kahit mahal ko.
Naintindihan natin, kapatid. Check the intention of your heart. What is this great reward that Moses was saying? That even in the suffering, he chose the presence of God. Kapatid, people will have better lifestyle, but there's nothing that will compare to the manifest presence of God. At that time, si Moses lang ang nakakapag-usap kay Lord. Si Moses lang ang pinili ng Panginoon na pakitaan ng sarili niya by talking to through the burning bush. 'Di ba? Pag-aakyat siya ng bundok, siya lang talaga yung nakakakita kay Lord. Actually, hindi nakikita kasi hindi niya bawal niya masilayan ang kadakilaan ng Diyos kasi, 'di ba, holy si God. Pero siya lang ang nakakalapit. Naririnig niya, nakakapag-usap sila, relationship. Siya lang, Lord, ito yung sasabihin, Lord, hindi, ganito gawin mo. Nakakapag-usap sila. Kaya there is an alarm if a Christian says, I talk to God but I don't hear God. So, go to your steps. How to draw near to God? 1, check your hunger. 2, check the intention of your heart. We should rather have the presence without the promise than to have the promise without the presence. Kaya kailangan hindi presensya ng material ang mas nananaig sa atin, kapatid. Kasi if so, you will never hear the still, small voice of God. And you would rather go what is loud, what is popular, what is in, what is hot in the world, because yun ang maingay, than to follow the quiet, small voice of God. Tanay mo katabi mo, naririnig mo ba ang Diyos? Anong sagot ng katabi mo? Okay. Kasi kung hindi na naririnig, sabihin mo yung 2 points nating napag-aralan. Number 3, last one, check the season. Kapatid, we have to check the season. There are times when I come to the presence of God, minsan naiiyak ka, di ba? Pag nasa presence ka, minsan naman natatawa ka. Minsan napapakanta ka lang. Minsan when you choose to have devotion with God, aral ka ng salita. Minsan pray ka lang. And there are times that speaks to me that I know there is God is when I'm refreshed by people who loves me. So ibig sabihin, iba-iba ang paraan ng pagpapakita ng Panginoon ng kanyang presensya. So hindi tayo pwedeng maging healthy extreme spiritual, di ba? Na sa church lang nakikita si Lord, sa Bible lang nakikita si Lord. No, hindi, kapatid. There are times that God wants you to fight the battle and say, declare. Di ba? Talagang maingay yan sa encounter, yan, maingay. And there are times that you just need to sit in reverence to God. Na talagang, Lord, ang galing mo talaga. Lord, wala kang katulad. Ganun lang. And there are times when God wants you to sing songs to Him. And there are times when God wants you to give, to sacrifice, to serve. Because that's where He is. So we have to know the timing and the season of how we're gonna interact with God. Kasi minsan, ang Panginoon, hindi minsan, always, He is the way. There's only one way, tama? But His way has many ways of getting to where God wants you to be. Example na lang sa pamilya, mga kapatid. Pag may pumasok na magnanakaw at nakabanta na sa buhay ng mga tao, at yung anak mo lumapit sa'yo at sabihin, Daddy, napakagwapo mo, ang gwapo-gwapo mo, ang bait-bait mo. Ano reaksyon ng tatay? Sasabihin niya, tumigil ka nga, kunin mo doon yung pamalo, kunin mo yung, di ba? Iligtas mo yung kasi that's not the time. Pero syempre, di ba, okay naman yung ginawa niya. Pogi mo, Dad. Di ba? So balik rin natin. Paano kung tahimik naman? Ligtas naman lahat. Tapos pumasok siya ng may asan yung magnanakaw? Diba? Kalma. Di ba? Teka lang, kalma. So sometimes may ganun tayo eh. We dictate what God wants us to do to encounter Him. Hindi all the time sumisigaw ka, you're fighting the battle na, raraba ka siya, gano'n. Hindi. May times sa gano'n, God calls you to fight in the spiritual realm. But that's not the only way that you can be in the presence of God.
Like I said, if God wants you to cry so you can feel His comfort, cry. Hindi mo kailangan magpakita ang gilas. Lilingkod ako, pigil na yung mga luha. Hindi, bawal umiyak. Kailangan matapang na. Sabi, di ba, hindi naman magbibigay ang Panginoon sa hindi matapang na soldier. Kahit na talaga nadudurog na yung puso, broken na. Di ba? Kapatid, sometimes God doesn't want you to serve, but to just cry in front of Him. So you can have a manifestation or revealed presence of God. It takes intelligence of knowing your God, how He speaks, how He works. It takes wisdom to do what God wants you to do, to get to where God wants you to be. Sabi nga dito, kapatid, sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. Sometimes you have to check your heart. Yung heart na sinasabi, hindi ito yung emosyon, kapatid, ha? Kasi hindi pwede tayong ilid ng emosyon. Pero kailangan yung heart nyo, na-check nyo, because God has put eternity there. If there is eternity there is a longing for something more. Something great. Something big. Sabi niya, and also, if you are a believer, then He has put His Spirit on you. So if you are not consulting the Spirit, what do I need, Lord? Sabi niya, He helps you in your weakness. Kung hindi mo alam yung papanalangin mo, He prays for you. Because He knows what you need. Ang problema sa atin, kapatid, hindi tayo nagtatanong sa Panginoon. Lord, help me recognize. Lord, anong kailangan kong gawin today? Lord, anong kailangan mo sa akin, Panginoon? Bira lang tayo ng bira. Kasi, Ben, kahit kakaserve ko lang. Hindi, sabi ng Panginoon, mag-pray ka, mag-fasting ka. Hindi lang yung serve ka lang ng serve sa mission. Nag-intindihan, that's the season. Kasi kung tatanungin nyo, saan ba nakuha ng mood, ang mga mood ng tao? Bakit tayo may mga iba't ibang mga mood? We are created in the image of God. So saan nagmula ang mga iba-iba, naiiyak ka, nagagalit ka? Jesus was angry, Jesus wept, Jesus rejoiced. Pinagalitan niya rin yung mga disipulo niya. So may mood din siya. So check the season, kapatid. When God wants you to adore Him in worship. Hindi yung nagkakantahan dito, nagsasaya, pero hindi, kailangan focus lang ako dito. Di ba? Pag sinabi naman Panginoon, pagandahin niyo yung tahanan ko, hindi, ngayon ako magba-Bible study. Kapatid, lahat ng mga kasama mo naglilinis kasi gusto nila maayos yung tahanan ng Diyos. Hindi, wala ang presence ni God dyan kasi naglilinis sila. Hindi, kapatid. The Korahite said, it is lovely to be in the dwelling place. Hindi, ay mo bang maganda yung dwelling place ng Panginoon? So youth, pagka may mga ganong mga maglilinis dito, wag nyo lang, hindi, magpapa-one-on-one ako ngayon kasi nandun yung presence ni God. Hindi. Check the season, kapatid. Because you may be doing it, dictating, God, this is where you need to be. Anong nangyayari sa tahanan niya? Wala si Lord dun. Ako, mas nare-refresh pa nga ako kapag nagalatag ng silya. Because I encounter, dito uupo ang Panginoon. Nandito yung magiging presensya niya. Kung saan uupo ang tao, dito magkakaroon ng presensya ang Diyos. Excited ako maglatag ng mga upuan, magwalis, maglampaso. Because this is the holy place of God. And when God is honored, even in the physical place, He is there. Intindihan natin, church. Last one, James 4 verse 2. You desire, but you do not have. So you kill, you do your way. You covet, nagnanakaw ka, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have, because you do not ask God. Hindi to yung nagsasabi ako na, Lord, bigyan mo ako to. Remember, sabi niya sa John, if you wish, whatever you wish in my name, it will be done. Ibig sabihin lang, kapatid, it is the result of your intimacy with God that you want the same thing that God wants for you. And you pray it and say, Lord, this is what you want, tama? Kasi may relationship ka eh. So ito ang gagawin ko, Panginoon. And God will bless you there.
in the presence. Not because you're after the blessing or the material possession, but because you're after in your obedience to God. That's true success sa Panginoon. Success is your obedience. Why? Because if you do what He instructs you to do, specifically, His presence is there and His blessing is there.